Kausapin muna natin ng dalawang ministers ng taga-KOJC. Si Alan Tamundong and Sir Bobby Tormis. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, sir. Bago ang lahat, talaga kami ay bilib na bilib sa inyong tapang dahil yung disiplina talaga pinakikita natin sa lahat ng mga naninira sa KOJC na bagamat kayo ay nandoon pa sa stage ng trauma, talagang hinaharap ninyo itong hamon na ito. Imagine, 24 hours sa isang linggo talagang umaraw nandiyan kayo. Ayan, ano po ba ang mga usual na nakikita nyong kakaiba simula noong nangyari itong June 10 na pagsugod dito sa mga Kingdom properties? Bago ang lahat, magandang gabi, Banateros. At maraming salamat sa inyong pag-imbita sa amin, sa inyong kilalang programa, no? At welcome sa Davao City. So ako nga po pala si Brother Alan Tamundong. 14 years old pa lang, dito na kami kay Pastor. So kita namin yung lugar na ito, kung paano nagsimula at paano naging ngayon na ito. So kaya nung nangyari yung June 10, ay nandyan kami sa labas. At binantayan namin yung lugar na to. Kasi ito yung lugar kung saan kami nakatira. Nandito na yung pamilya namin. Nandito na yung kung saan kami. Wala na kaming ibang pupuntahan. Ito na lamang yung lugar na natitira sa amin. At hanggang kung kailan kami utusan na manatili kami dyan, ay mananatili po kami dyan sapagkat kahit buhay namin, handa naming ibuwis dyan para lang mapanatili na mapasa amin tong lugar na to. At hindi biro na nandyan kami, lalong-lalo na ngayong panahong ito, napakainit, lahat ng alikabok. No? So ginagawa namin ang lahat ng sakripisyong yan para ipakita namin sa mga nagnanais na kunin yung lugar na to na nandyan kami para protektahan yung lugar namin. Hindi namin alam kung bakit nandito sila. Baka nandyan sila dahil gusto nilang kunin si Pastor. Kami mismo, Marso pa kami dito dahil sa Visayas naman ako naka-assign. Hindi na namin nakikita si Pastor. Matagal nang wala si Pastor dito. Kung nandyan man kami, kagaya ng sinabi ko kanina, para bantayan tong lugar na ito. Dahil hindi lamang, alam namin, natatanggap namin yung mga info ngayon. Hindi na lang si Pastor yung sadya nila. Pati yung lugar na to gusto na nilang kunin. Sabi nga namin, makukuha nila tong lugar na to, pero patayin muna nila kami lahat. So, yun po ang masasabi ko. Bibigay ko rin kay Brother Bobby. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga Banateros, no? So, honor po sa amin na nakasama po namin kayo sa programa ninyo. Actually, noong June 10, ako mismo ay talagang nandoon sa mismong yung pag-akyat nila. At nakakasyak talaga sa ginawa nila dahil bigla-bigla na lang silang umakyat. At nagkataon na meron tayong cellphone, kaya isa tayong nagbibideo doon. Pero ang nakapagtataka lang, isa talaga sa tinatanong ko, bakit yung may video po yun, may video po tayo doon, no? Bakit yung kanilang nameplate ay wala pong pangalan? At yung isang isang pulis, meron siyang dito yung tawag nito, yung kanyang patches. Tinanggal ng kanyang kasama. Kaya mismo ako, tinanong ko talaga, mismo kasi nagkaharapan na kami, sir, bakit niyo tinanggal yung ninyo, patch ninyo na dapat ipakita ninyo anong unit kayo, saan kayo galing, ano ba to, NPA ba kayo o ano? So, yun ang medyo nagiging trauma sa amin ngayon. Actually, dyan kami sa labas. In fact, kanina nga, halos araw-araw nakipag-usap kami sa kanila. Ang pinagtataka lang talaga namin, bakit ayaw silang makipag-usap sa amin. Isa lang ang kanilang palaging sinasabi na nandito kami for police visibility. Tapos yun na, hindi mo na sila pwedeng tanungin anong pangalan. In fact,
pag tinanong mo sa kanilang pangalan, titingnan mo yung yung name nila dito, nameplate nila, tinatakpan. Sabi ko, bakit nyo tinatakpan? So kanina nabigla yung isa, tinanong namin, sabi niya, sir, baka kasuhan nyo kami. Sabi ko, bakit namin kayo kakasuhan? Wala naman kaya kayong ginawang masama. So yun talaga, at saka para din sa mga nanonood ngayon, sa kanila, no? Alam ko, sikat na sikat itong Banateros, sigurado nanonood sila. Sinabi ko talaga sa kanila na ang inyong presence, hindi na po talaga para sa proteksyon sa amin. Talagang takot na po kami sa inyo na pupunta kayo dyan, kaya marami nang na-trauma. Sana, kung gusto man ninyo na pupunta dito sa amin, at least, makipagkaibigan na lang kayo sa amin para at least man lang mapanatag kami. Pero talagang bingi talaga sila. Ayaw silang makipag-usap. Bingi at pipi talaga. Kaya yun talaga ang masasabi namin sa kanila. Ayun. So, itong gusto ko lang itanong, although natanong ko na sa ilan nito, na kikurious lang ako. Yung bang mga nasa labas, voluntary yan na nandyan? O sila po ay required? Pinilit ninyo? Yung nandun sa labas? Opo, yung mga... Nagbabantay ngayon. ng mga Nagbabantay? members. Opo. Taga dito po yun. Opo. Mga voluntary naman nilang... Yung dito? Opo. Kung titingnan mo, more than voluntary kasi taga dito po yun nakatira. So talagang binabantayan. Binabantayan namin kasi yun din ang inano namin sa kanila na kasama sila sa mga nag-alaga talaga ng KOJC. Opo. Actually, yun nga yung nakita ko, napansin ko, no? Kasalanan din naman nila. Masyado nilang ginandahan yung KOJC. Kaya pinag-interesan. Oo, kasi kung hindi naman maganda to, di pag-iinteresan to ng gobyerno. Kung pangit to. Sobrang ganda. Hindi, totoo naman di ba? Ang ganda. So talagang pinagka-interesan yung yung lugar nyo. Kasi di ba nagtataka kayo bakit parang pinagkaka-interesan ito, di ba? Gusto talagang kunin ng gobyerno tong lugar nyo. At nakakatuwa dahil kami nga natutuwa sa inyo nung pumasok kami. Kasi syempre nakikiramdam din kami. Yung mga kabataan, ang sigla-sigla nila na nagbabantay. Sabi nyo nga sir, more than voluntary. Kasi bahay nila ito. Opo. Yun ang doon bahay po kasi nila to. Yun ang importanteng maintindihan ng mga kapulisan natin. Kahapon, kwento ko na, pinuntahan namin yung mga kapulisan. Tapos in-approach namin, tapos sabi nga namin, ano bang saan kayo, anong unit kayo? Kasi ang pinaka-argument ko doon, kung kayo ba sa bahay ninyo, tinambayan ng mga nakapatig na mga tao dyan, hindi nyo ba tatanungin kung sino sila? Diba? Importante yun. Kasi, sabi ko nga, halimbawa, sir, kami naman ang pumunta sa bahay ninyo, tumambay kami sa bahay ninyo, nakapatig lang kami doon, hindi nyo ba kami tatanungin? Siyempre, karapatan nyo rin magtanong, di ba? So, yun yung ginagawa ng mga taga-KOJC. Kaya nila tinatanong, kahit nga doon sa isang nagtanong, abogado yun. Kasi importante na lahat ng kapulisan, abogado po, kailangan meron silang letter order kung bakit sila naandoon. Hindi pwedeng basta-basta lang tumatambay sa harapan ng bahay ninyo. Maliho yun. Yun yung pinapaunawa natin sa kapulisan. At tama si sir, di ba? Hindi nyo naman kakasuhan yung pulis, di ba? Yun talagang, sabihin lang nila, kami po, meron po kaming order, ito po yung order namin, ito po yung aming, ito ang nag-utos sa amin, ayun, maganda ba? Yun yung, sige sir. Opo, kung kahapon siguro o kagabi, pagbisita ninyo doon sa labas, kami nasa labas talaga kami ni Brother Bobby. Ako yung nandun sa gate ng Kingdom. So, kung napapansin ninyo, nakatabon yung mga mukha namin. Before nangyari yan, hindi naman ganyan. Ang nangyari nung inalis nila yung camera dun sa tapat nung KOJC, yung may building dyan sa tapat High-tech yung camera na nilagay nila dyan. So lahat kami na nakaupo doon sa tent, kuha nila lahat. Nung hindi lang namin ginawa ng paraan na pinuntahan, pinakiusapan,
Hanggang natanggal yung camera na yan na nakaharap sa amin. Nung natanggal yung camera na yan, high-tech yan. Pinuntahan yan eh. At sabi nila, nilagay daw nila yung camera dyan para monitoring sa premise nila. Paano nagiging monitoring sa premise nila? Yung semento na nasa likod, nakaharang eh. So, hindi talaga intensyon na nilagay dyan para i-monitor yung premise. Ang intensyon talaga niyan, dahil nakaharap yan dito sa amin, kami talaga ang minomonitor nila dahil may hinahanap sila. Nung nawala yan, ang pumalit, ito na nga mga pulis. Nung unang araw sa pangalawang araw, wala pa kami mga maskara dyan, kinukuna nila kami. Yung mga mukha namin, di umano, may balita pa. Yung mga syempre sa sobrang pagod, init, puyat, minsan nakakatulog ibang kasamahan namin, kinukuha na nila, pasimple lang. May nakalagay silang signage dyan, stop checkpoint. Pero ang pinagtataka namin, sir, hindi sila nag-checkpoint. Kaya yun, nakikita ninyo kanina, may sumisigaw doon. Kami yun sumisigaw eh. Sir, naka-checkpoint kayo dyan, ba't di kayo namamara? Akala ba namin, sir, checkpoint yan, ba't di kayo namamara? Kami talaga yung sadya ninyo, hindi talaga yung mga checkpoint dyan. Kaya sir, mula noon, nagtabo na kami ng mukha namin. Nagtataka na yung mga taong dumadaan, bakit ano nangyari sa kanila, ba't nakatabon? Andyan kami sa kalsada, sumisigaw kami. No? Traumatic yung mga tao. Yun yung pinapakiusap namin sa kanila, na tuwing yung mga kabataan namin nakakita ng men in uniform after nung June 10, nandyan yung trauma. May mga nagkakasakit na. No? Dahil sa hindi na makatulog, hindi na mapalagay. So, pinapakiusapan namin sila, kung pwede, wag sila dyan sa tapat namin. Dahil yung mga tao, pag nandyan sila, yung traumatic experience hindi mawala eh. Kaya maraming nakakasakit. Kaya pansinin nyo, sir, yan ang yung mga ayos namin dyan sa labas. Dahil sa mga kahina-hinalang pinagagawa nila ngayon. At karapatan yan, dahil privacy niya yan eh. At saka, sir, at least, ma-share na rin namin ito, no? Noong, may nakausap tayo dyan, mabait naman sila. At in fact, siya pa ang sa akin, nagbigay ng info na, actually sir, yung nakalagay dyan na pangalan, relieved na po yan. Yung mismong tsaka alam po natin, basta kung mag-checkpoint, dapat yung present na pangalan, yung station commander. So doon kami, nagtatanong talaga. Tapos, tinatanong namin, sir, ano po ba talaga ang pakay ninyo? Tapos, yung pangalan, ayun lang ibigay. So, ang ginawa ko po, sir, yung isa po, yung Loy, Antonio Loy. Yan, yung may Loy yan dyan eh. Si Tore yata yung dyan. So, ang nangyari, yung time na yan, medyo ayaw talaga nila, sir, magpakilala. So, ang ginawa po natin, ako mismo, pinuntahan ko po, kasi meron pong checkpoint, sir, sa Jollibee. Diba? Yung Jollibee, sir, sa po yan, Buhangin Police Station. Buhangin Police Patrol Car. So, kasi, police visibility sila eh. So, pinuntahan ko po yun. Nung pinuntahan ko, yung blue na uniform nila, sila yun. Kinausap ko, sir, meron na po kaming concern kasi may mga police po doon na full battle gear na Yan, So, ang ginawa ko po, sir, baka pwede niyo po kaming tulungan para ma-identify po namin sila kung sino po talaga sila. So, sabi man niya, mga kasamahan siguro namin yan. Sir, siguro? Yun po, sir, kasi hindi nila kilala actually. Kaya noong nangyari po, nagpilit po talaga ako na nagpasama sa kanya. So, ang nangyari, yung patrol car nila, pumunta talaga. Sumabay kami. Noong pagdating namin doon, hindi nila kilala yung mismong team leader nila dahil nagtanong siya pa mismo, sino po yung team leader ninyo? Yung team leader nila nandun sa loob. Tapos sir, saglit lang, dito ka lang. Pumunta sila doon sa loob, nag-usap sila. Yung time na yun, saka pa nagtanggal ng mask yung team leader at saka doon pa nakipag-usap. Tapos
parang nagsumbong ako sa kanya na sabi ko, sir, ang nangyari kasi, hindi sila nagbibigay ng pangalan. Tapos sabi ko, sir, ano po yung pangalan ninyo? Di, tinago pa nung team leader. Sabi ko, sir, tingnan mo, sir, tinago nila. Nung nagsumbong ako doon sa Buhangin Police, saka pa niya, tinanggal yung, yung tawag nito, kamay niya. At nakita yung So, nakapagtataka talaga na itong mga nandito po, sir, na mga pulis, wala pong parang walang coordination dito sa Buhangin. Kasi boundary po kasi ito, sir, dalawang station po kami dito sa Kabuhangin. So parang wala silang coordination. Kaya ngayon, takot na takot talaga kami. Kasi nga, sir, mayroon kaming parang narinig lang na lulusubin na naman uli kami. Kaya kanina, tinanong ko talaga yung isa doon. Ito, sir, okay lang, mapahaba-haba, no? Sige po. Kasi kanina po, sinundan po namin yung APC Patrol Car, alam yung Area Police Command, Eastern Mindanao Command po yun. Kaming dalawa po, sumabay po. Binundutan namin na, tapos ngayon, left turn, doon mismo dyan sa LPO. Nagbaba sila ng trupa nila. So, bumaba din kami. Tapos, kinausap namin mismo yung driver. Kasi yung team leader nila na nagbaba, babae. So, pagpasok ng babae, ang bilis nila, parang hinarangan ko yung salamin para hindi makaangat. Ko, sir, pwede ba po kami makikipag-usap sa inyo? Ano po ba talaga ang pakay ninyo sa amin? Hindi sila nagsasalita. So, diniritso ko na, sir. Alam niyo, sir, yung police presence po ninyo, takot na po kami sa ginagawa ninyo, sir. Kasi hindi po kayo nagpakilala sa amin. Yun yung mga tao na ayaw talaga magpakilala. Tapos yung babae, sabi niya, sir, nagmamadali kami ko. Ma'am, siguraduhin niyo, ma'am. So, in other words, umalis sila. Wala silang sinabi sa amin. Ngayon, sir, tinanong namin yung nandoon na nila, yung parang nidrop nila, sir, totoo ba talaga na sir, na lusubin niyo kami ngayong gabi? Alam mo, sir, kung talagang wala silang balak, pure, masasabi sila na huwag kayong mag-alala kasi nandito lang, police presence naman kami. Alam mo, sir, ang sabi niya, sir, no comment po kami. Talagang matatakot kayo. So, talagang... So, lulusubin kayo. Tara na po, tapos na po ang banat bahay. Banatero. Kandali, dadamay kami. Hindi, bira lang. Matanong ko lang, sir, no? Maputol kita. Nasubukan nyo bang alokin sila ng waxis? Binibigyan nyo ba? Ay, sir, inalok talaga namin, sir. Ayaw nila, sir. Anong inalok nyo? Yung sir, yung waxis. Si Dada kaya mag-alo. Anong alok nyo? Yung Baka yung Coach Oli chicken burger yun. Kaya ayaw sir, nila. arroz caldo. Dapat Dami, boss sir. yun. Yung sa madaling araw kasi syempre masarap yung mainit eh. Arroz caldo sir, di tinanggap. Ayaw. Try nyo yung Coach Oli sandwich. Hindi, alam mo, ako ito lang ang komento ko. Hindi kaya sila ang wanted? Kasi sila nagtatago eh. Kaya, sir. Totoo yan sir. Kasi Tapos nasa dilim pa, no? Sir, tinanong ko po kanina, walang camera sir, Di ba walang mga photo. NPA mga yan? Ang sabi namin, kahit ID lang sir. Identification lang na mga pulis po kayo. Uy, ano yun? Kahit ID sir, dahil tinatakpan nila yung Kailangan, ano yun? nameplate. Ayaw ibigay. Tsaka, Kahit ID sir, wala. Karapatan niyo po yan. Okay. Karapatan ng mga Pilipino na hingin ng ID ng mga pulis. Kung sila talaga ba ay pulis. Kasi Delikado hindi naman pwede na may dala kayong baril tapos, di ba, naka-uniforme kayo? Kayong mga pulis din naman. Marbil. Tsaka mahirap niyan, baka gayahin yan, no? Oo, Baka General ga- Marbil. Baka- Calling. Baka gayahin ng Hindi, iba yan. alam mo itong problema eh. General Marbil, di ba, nagagalit ka pagka may mga wangwang, may mga blinker, pretending to be police. Ito pa, yung sa HPG. Oh, sa HPG, yung tuka-tuka na yan. Kahit si Jet Li, may tuka. Sa harapan ng motor niya. Hindi naman natin inaano si Baby Pero Jet Li dapat natin, ha? pare-pareho. Baby. Oo. Kasi lahat tinatanggalan nun eh. Nung sticker ng HPG na yun, yung Tiger. Oh, pero, I mean, bakit nyo ginagawa yon? Kasi, para ma-identify kung sino talaga yung police. Eh, kami rin namang mga mamamayan. Dapat makilala rin naman namin kung sino talaga yung police sa pamamagitan ng kanilang mga ID. Eh, malay may namin, ID baka yan, mamaya mga NPA din nasa labas.
Galit pa naman ang mga NPA kay Pastor, di ba? Malay natin. Ayaw magpresenta ng pangalan, ayaw magpresenta ng ID. Tapos pag video mo, nagtatakip ng mukha. Oo, ano to? Mga goons ba itong mga to? Bakit nagtatakip sila ng mukha? At dito ka magtataka, hindi alam nung istasyon ng pulis kung sino sila. Mas delikado yun. Oo. So kung may ginawa silang hindi maganda, sino nga habulin? Wala. So illegal yun, Mr. PNP Chief. Sana po ay iyan naman wala namang problema kung gusto nyong bantayan. Maiintindihan naman. Magpresenta lang ba ng, ito ang aming presinto, ito dito kami nakastasyon at ito ang mga pangalan namin. ID, kaya ka nga may ID para pag may hinanap, may papakita kang identification na talagang pulis ka. Oo. Hindi ba? At may dadagdag pa itong isa sa ating... Yung dati, crush mo yan si Jean Domingo. O Banat Bay, hanap ka ng hanap dyan Gusto mo ma-interview natin yan. Ayan na, Hindi ko lang nakaharap mo na, Banat Bay. Biglang nag-blush si Banat Bay. Parang kinilig ako dun. Nag-blush ka. Nag-blush. Nagkulay violet. Alright, but anyway, para ituloy ang pag-uusap regarding po dito sa nangyari sa KOJC. Okay, may bisita po tayo dito na walang iba kundi si Ma'am. Nagselos Hindi, ka. tayo bisita niyan. Uy, taga dito yan. Oo, tayo bisita. Ba't ako nagpakilala? Sige. Ayan, si Jean. Si Jean Cristobal. Ay, mali. Si Ma'am Jean, Good evening po sa Banateros. To add lang po, salamat po sa pag-imbita niyo sa Ganda amin pala sa ng boses niya talaga, O teka, sino ba talaga may crush? Si Banat ba o si Coach Oli? Naku mo, mag-aaway pa tayo magkapatid. Sada, inahawi ako dito. Oo, sige, diretso. Pagsalitan nyo na. Sige, ma'am. Yan, to add lang po dun sa mga nakwento po ng ating mga KOJC ministers. Kami po, since June 10, nandito na kami, nasubaybayan namin kung ano yung nangyari. Natanong kami ni Boss Dada last time sa program niya kung ano yung nararamdaman namin. We're still healing. There's still pain. And then, dumagdag pa itong mga police presence dito sa compound namin. Actually, pasintabi lang po sa mga police. Ginagalang natin yung mga kapulisan, di ba? Mga bata tayo, we look up to them as pulis yan, ililigtas tayo niyan, may protection tayo dyan, di ba? Pero now, parang sa nakikita nating lahat, iba na po yung image nila. Iba na po yung dating ng mga kapulisan sa atin. Yan po yung kausap ko na yan. Nakakatawa man. Masungit yan. Yes, masungit siya. Ayaw niyang sumagot ng ayaw niyang sabihin yung pangalan niya, ayaw sabihin ko ba anong reason. We're just asking anong reason niya, why you're here. Because in-explain ko sa kanya na yung presence nila nakakadagdag sa trauma at takot ng mga tao dito, pero he's not listening. Wala daw siyang comment, wala daw siyang masabi. Magtanong daw tayo sa taas. Hindi ko alam po sinong taas yung sinasabi niya. And then, yan yung illegal checkpoint na pinapatanggal natin yung signage. Tinatanong natin siya, bakit kayo may checkpoint? Hindi naman kayo nag-checkpoint. Wala naman yung major na nakalagay dyan. Bigla niyang pinatanggal. Sinabi niya, mga iho, tanggalin niyo to. Para ano na si ma'am? Para ano kasi nakaano to? Hindi daw to checkpoint. Tapos sabi niya, sige, hindi na kami checkpoint ma'am. Police visibility na lang kami. Parang, alam mo yun, lokohan na sagot. Trip na, no? Parang, sabi niya, tinanggal na namin ma'am. Sabi ko, tinanggal niyo because sinabi namin na tanggalin niyo. Kung hindi namin sinabing tanggalin niyo, hindi niyo tatanggalin, di ba? Parang, yan, tinatanong natin kung anong reason nila, bakit sila nandito, nag-walk out na po siya, hindi niya na kinaya. Hindi niya na kinaya si Angel. Hindi niya na masagot kasi ayaw niyang sumagot, ayaw niya magbigay ng sagot, as simple as that. Kami are just representatives ng buong KOJC lang na gustong malaman kung bakit sila nandito. Because, gaya nga nung sinabi namin dun sa isang pulis na nakausap namin, kayo sir, galing kayo sa gera. Most of you, siguro nakipag-away, nakipag-gera kayo, nakipaglaban kayo. You know how it feels na matroma. So dapat nararamdaman nyo yung feeling ng mga tao na dito na humarap din sa gera na walang armas. Kami walang armas, kayo nakikipag-gera kayo, barilan. Humarap kami dito, naranasan namin noong June 10, nakaharap kayo, walang armas. So sana maramdaman nyo yung trauma na iniwan nyo sa amin. Like then, na pag lumalaban kayo umaharap kayo sa mga responsibilidad nyo. But, ngayon nga, wala silang puso. Ngayon, hindi na sila sumasagot. Yung isang patrol ng madaling araw, imagine, 2 a.m., gaya nga nung sabi niyo po kanina, kung 2 a.m. pupunta sa bahay niyo yung mga armadong lalaki, armadong tao, hindi mo alam kung nag-uniforme lang yan, kung mga NPA ba yan, galing ba yan saan,
na, di ba, bigla na lang kayong pagbabarilin, hindi sila magpakilala. Sabi namin sa kanila, mapapanatag kami pag malaman namin why you're here. Bakit hindi nyo diretsong masabi na magbibigay kayo ng protection sa amin, pinadala kami ni ganito to give protection, mas mauunawaan pa sana ng mga tao. Pero yan, hindi magbukas ng bintana, kaharap mo na, para kang may kaharap na, na hindi mo alam kung pipi o bingi. Ma'am, Kaharap mo. may tanong po ako. Siya din po yun, isa? Yung same na kausap nyo kanina? Di ba? Hindi yung nakatayo. Iba? Yung nakatayo kanina sa ano. Pero yung kausap ko kanina, yung Robles, tinanong ko siya, I asked him kung, kung nandito siya. Kamukha ni Remulla, no? Oo. Pulis na pala siya ngayon. Hindi, ma'am, kayo po ba may asawa na? Ha? Hindi. Seryosong tanong po ito. Ano ba kayo tao? May asawa na po kayo? Wala pa. Kasi hanga ako sa asawa nito kung sakasakali. Grabe, nag-walk out yung pulis, ha? Hindi, ha? Isipin mo, makaaway mo si ma'am. Patay ka, walk out Yan, ka. umalis, oh. Wow, bye-bye. Ang lupit. Anong sinabi ninyo dyan na talagang nagpa-trigger na umalis na lang? Tinatanong ko siya, sir, bakit siya nandito? Tapos sabi niya, hindi ma'am, yung taas na tanongin niyo. Hindi, sir, kailangan niyo sabihin sa amin, we should know because you're the one who's supposed to be giving us protection, ganyan-ganyan. No, ma'am, ganyan-ganyan na siya, kaya po umalis na siya. Hindi niya kayang masagot Hindi nyo naman sinigawan. Hindi po magalang po, nagpupo ako sa kanya. Hindi, yun nga nakakatuwa sa kanila kasi kahit na medyo galit na sila, magalang pa rin sila, Coach Oli. Kasi si Jay Guevara kagabi, nung kinausap niya yung mga pulis sa labas, si Jay, Pareho kayo? Uminit yung ulo. uminit ang ulo ni Jay. Sabi ko, magalang lang tayo, ha? Biglang humirit kayo doon na kung ano-ano. Proud ka sa ginagawa mo? Proud ka? Sabi nito, ang laki-laki nito Dito lang na yung, mas malaki pa siya dun sa team kung team leader. Proud ka ba sa ginagawa mo? Hindi. Anong pakiramdam ng hinaharas? Di ba hinaharas mo kayo, JC? Tanggalin Sabi mo ni yung Dada, maskara. ganun ba siya? Eh, laki-laki niya, oh. Ayan, oh. Ayan, Tingnan nyo. Si Banat Bay. Susulpot Bait-bait yan. ko, kita mo, ang bait ko, nakaganong pa yung kamay ko. Pang mabait yan. Si Banat Bay lang mag-isa yan. Tapos si Boss Dada biglang lalapit. Proud ka? Proud ka? Mga ganun. Laki-laki mo. Ayun kita mo ang laki pa. Sinundan, oh. Baka daganan Kaya tuloy umilag May bitbit ka pang basket. Kasi yung t-shirt ko yan na waxis Hindi, pero Masaya ka, yan? sabi mo? Sa totoo lang, yung experience natin kagabi, organic yun. Wala kaming ine-expect. Basta lumapit tayo dyan, kinausap natin sila Nang maayos. ng maayos. Tinanong natin kung sino sila, taga saan sila, bakit nandun sila sa sulok, sa dilim, kasi police visibility, pero halos nakakamouflage na sila dun sa sulok, hindi na sila nakikita ng tao. Kaya ang sabi, tapos nung paglapit natin, yung isa nagtakip ng mukha niya. Kaya ang tanong ko sa kanya, ba't ka nagtatakip ng mukha? Dapat proud ka kung ginagampanan mo yung trabaho mo at alam mo tama yung ginagawa mo. Hindi ganyan, hindi Dapat ganyan. proud. Ang ganito pa yung tono ko. Hindi. Banat Bay. Kuya, kung proud ka, Hindi ganyan. Ayusin mo. Fake news ka. sabi ko, kuya, Hindi ganyan ang sinabi mo. May audio yan, may audio yan. yung trabaho mo, gawin mo. Ganon. As in, munti ko nga maibigay yung t-shirt ko sa kanya Kaya lang, sabi ko, akin pala yun. Hanapin mo, asan ako? Asan ka? Wala, binabantayan ko si MJ, baka galawin. Hindi. Malayo kami. Magkasama kami ni MJ. Hoy, sino Look MJ? nyo, Look out kami. MJ, Kaya hindi, kaya yun ang MJ, tinanong ko sa MJ, kanya. Sabi ko, feeling mo ba na nahaharas ka? Ganyan din yung pakiramdam ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Anong pakiramdam nung nahaharas? Kaya, yun yung gusto natin ipaintindi sa kanila. Kasi ayan, bagamat nakikita nyo itong mga kausap natin ngayon na pinapasaya lang namin sila kasi sobrang iba pagka nasa kapag Nandito kayo. under ka ng stress and duress. Iba talaga ang pakiramdam nun. Kaya kami, kahit papaano, pinangingiti lang namin sila. Pero kasi every time na maaalala mo yung mga hindi magandang experiences mo, talagang kikilabutan ka Kaya kahit papaano, comic relief, ginagawa lang namin ito, nagpapatawa ng konti para medyo hindi sila masyadong matense. Kasi So, hinaras mo nga. Sino? Sila, sabi mo Hindi. Ano pakiramdam ng hinaras? Hindi, crush. Sabi ko, crush. Crush. Oo. Pero ito seryoso ang mensahe. Alam mo, kayong mga kapulisan,
na naiintindihan namin kung bakit sumusunod lang kayo sa utos. Siyempre, pag hindi naman kayo sumunod sa utos, Nakapumulsa pa pala. mayayari kayo sa mga boss nyo. Pero tandaan ninyo, yung PNP chief nyo magre-retire na next year. Yes, February. Magre-retire na yan. Kayo, magtatagal pa dyan. Ang susunod na presidente, si VP Sara Duterte. Paalala ko lang. Baka kasi nakakalimutan ninyo na hindi forever yung boss ninyong sinusunod na naandyan sa pwesto. Mawawala na yan ng February, lahat ng inutos niya sa inyo, bahala na kayong managot. Kasi hindi lang naman, bakit sa tingin niyo ba, just in case lang na pag-isipan ng KOJC na magsampa ng kaso, o di ba, pwede ba kayong, masasagot pa kayo niyan? At eto pa, meron pang i-reveal si Ma'am Jane sa atin. Kung sino mas pogi sa magkapatid? Ayun ba i-reveal mo? No comment. Ay, okay, no comment. O, sige. Di po, may dagdag lang po tayo. Yung kausap natin din kanina si Robles, tinanong ko siya, Sir, kasi pinapaliwanag ko yung nararamdaman ng mga tao, kung bakit kami nagtatanong. Tapos, alam niyo po ba yung nangyari ng June 10? Yung sagot niya, andito po ba kayo? Kasali po ba kayo doon? Ang sagot niya, hindi po. Sabi, hindi niyo po alam, hindi kayo kasali. Hindi kami kasali, pero alam daw po niya yung nangyari ng June 10. Okay na po sana yon. Pero, when we checked our file videos, nakita natin siya nung June 10. So, why would you lie? Bakit po magsisinungaling? Turo-turo pa, Siya po yan. Ayan. Oo nga. Markado ka, Opo, Ang yan, galing siya mo yun. talaga. So, Sinungaling, ano? Tumukha talaga ni Remulla, no? ang tanong po, bakit nila kailangan magsinungaling? Anong pinagsisinungalingan nila? If nandyan sila for, sige, police visibility, bakit po nila kailangan magsinungaling? Anong tinatago nila? Bakit nila hindi sabihin yung dahilan kung bakit po sila nandyan? And why would you lie na nandyan ka noong June 10? Dahil baka malaman natin na same agenda ba? Tanong lang po yun. Tsaka arrogante na talaga, no? Opo. Very, very. No? Yes. Arrogante na siya. Kasi dito pa lang sa June 10, paduro-duro na siya, no? Tapos dito sa Dumuduro pa rin. Duro pa rin. Si Boy Duro. Oo. Si Boy Duro. Tatawagin na natin siya sa pangalang si Boy Duro. Boy Duro. Ayan, no? Parang siya, team leader siya or nung mga naka-barricade or nandiyan nung June 10 sa harap ng gate, mismong Safto, gate. di ba? Yung nasa June 10. If I'm not mistaken, yes. Tinanggi niya ata yan, di ba, ma'am? SAF Tinanggi niya. CIDG daw po. Na nandyan siya nung June 10. Tinanggi niya. Tinanggi niya. Na video po, nakita po siya, naalala natin siya kasi ayan yan siya, yung mga nagtutulak ng mga Mahirap talaga Sana. maging asawa to si ma'am. Oo, matatandaan niya lahat. Lahat ng kasalanan mo, matatandaan Grabe, niya. natandaan niya. Umbira, delikado ka dyan pag nagpalusot ka dyan. Natandaan ko yun eh. Yan yung dati mong sinabi mong pinsan mo. Oo. Wala ka namang work, sabi mo, kasama mo mga office mates mo. Mahirap yan. Wala ka na bang work? Oo. Tapos kasama office mate? Hindi, pero ikaw talaga nakatanda. Ang galing eh. yung mga kasama din po natin. And I remember po, na-video po ako niyan sa cellphone nitong police na. Kaya yung June 10. Yes, Ikaw pa kasi yun. marami po siyang video eh. Isa to, Talagang iwan-iwan ganun na po. siya. Hanggang mag-umaga nandyan siya. Ayan siya, masuha. Parang nagmumura pa eh. Opo. Ano sinasabi niya? Maliksan ka, sumisigaw siya. Masagasaan ka, sumisigaw siya dun sa pero galit po siya. Kahit po dun sa nag-video natin, isang natin, sinasabi niya na video-video ka. Parang ba't ka nag-video-video? Parang ganyan. May attitude, no? Yan pala yung dapat mo makausap Oo. Oo, Ito? di ba? Kausapin mo. Kausapin ko Yan, siya. yan po, Kuya, si Robles. kung nasan ka man, gusto ka namin ma-interview. Total naman napakasinungaling mo. Katulad nung hepe ninyo dyan sa Region 11 na sinabi na hindi daw totoong nagpunta ron or nakipag-usap siya. Or may sinabi sila kay Attorney Torion na fake news yung pagkakahuli kay Si Torre. Canada. Si Torre yung nagsinungaling. Pero may mga text messages. Kaya nga talagang ang mga police supposedly nandito sila para protektahan at matakot yung mga kriminal for police visibility, pero ang natatakot actually etong mga taga KOJC, which is mga matitinong mga tao at walang mga kaso. Kaya madam, manawagan ka kay General Marbil na kanilang hepe. Anong gusto mong iparating sa kanya?
yun po, nananawagan tayo dun sa hepe at sa leader ng ating mga kapulisan. Kayo po mismo, alam nyo ang inyong mission to protect us, to make us feel safe. Pero sa pagkakataon po to, sa ginagawa nyo sa KOJC, hindi nyo po binibigay yun. You're acting like NPAs, you're acting like communists, you're not acting as the policemen na kilala namin, na dapat na gumagawa, nagpapatupad ng batas. Ang hiling lang po namin, yung ginagawa po nyo too much na kay Pastor Apollo Sikibuloy na pastor namin, it's too much. Pero ito po mga inosenteng tao din nandito. Wala pong ginawa, kahit si Pastor, kahit sino po, wala pong ginawa sa inyo dito sa KOJC na para ganitohin nyo kami. Gaya po nung sinabi ko kanina, you've been to wars, kayo po nakataya ang buhay nyo sa mga laban, sa mga digmaan. Alam nyo po ang nararamdaman ng trauma. Lumalaban po kayo sa mga digmaan na may dala kayong armas. Pero kami po, kaharap namin kayo na parang may digmaan, wala po kaming armas. You know how it feels, lalo na po sa mga inosenteng sibilyan kagaya namin. We did not do anything, wala po kaming ginawa sa inyo. Wala kami nilabag na batas. 40 years, sabi po ng ating executive secretary, ng ating administrator sa KOJC, we've been here for 40 years. Ako po, 11 years old pa lang ako, dito na ako sa Kingdom. Every time I travel back sa Manila papunta dito ko po nararamdaman sa Davao City ang safety. Pero ngayon, nakakapagduda na. Nawawalan ka na ng feeling ng security dito sa lugar, sa tahanan namin, sa sarili naming tahanan. Kami po, gaya yung sinabi nila, ilan lang po kami sa boses ng mga kasama natin dito sa Kingdom of Jesus Christ na na-trauma, hanggang ngayon nag-heal po, hanggang ngayon humihingi ng hustisya. Nagpapakalakas lang po kami because we know what we're fighting for. Pero wag nyo naman po sanang abusuhin na kayo na nasa mga posisyon, kayo na may mga armas, wag nyo po sanang abusuhin. Dahil po, these innocent people, when we ask for justice, hididinggin po talaga ng dakilang Ama. So, hindi po namin kayo sinusumpa, pero sinasabi lang po namin na may hustisya po sa langit, lalo na for innocent individuals to cry for justice. Kayo po may pamilya kayo po may mga nanay, may mga tatay, may mga anak kayo. Sana po maramdaman nyo kung anong pakiramdam ng palibutan sila ng mga may baril, palibutan sila ng mga may armas araw-araw nang hindi nyo alam yung dahilan. Sana po makonsensya kayo kung meron pa po kayong konsensya. Sir Alan, meron po ba kayong mensahe sa ating kapulisan? Yun po, maraming salamat Sir Panguli. Ang gusto lang po namin ipaabot sa inyo, nakikita po ng lahat ng mga pulis na nandyan, tinadtad po nila ng presensya ng mga pulis yung tapat ng compound ng KOJC. At alam po at nakikita po ninyo ang init, ang sakripisyo, ang lahat ng pagpupuyat na ginagawa ng mga nagbabantay dyan. Nagbabantay po dyan dahil mga full-time, mga nakatira po yan dito. Nandito na po yung mga anak nila at pamilya nila. Normal yan, sir, dahil itataya talaga namin ang buhay namin para sa compound na ito. At kung hindi man namin makuha ang hustisya sa gobyernong ito sa pinagagawa nyo sa amin, alam namin may Diyos sa langit. Darating ang panahon at ang hustisya ay bababa din. Lalong-lalo na para kay Pastor at para sa lahat ng KOJC na nagsasakripisyo ngayon dahil sa ginagawa niyong pag-oppress sa amin. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Tayo may mensahe lang din sa mga taga-KOJC. Alam nyo, kayo po ay pinagpala. Hindi, wala akong biro. Kasi, di ba sabi nga ng Panginoon, blessed are those persecuted. So you are blessed dahil because you are persecuted right now. At kita naman natin, tinatayuan nyo naman yung tama. At ako din, may mensahe lang ako kay PNP Chief. PNP Chief, si Pastor Kibuloy po ay napakatalinong tao. Kaya nga ganito kaganda ang KOJC, ang lahat ng mga nangyari ho dito sa mga compound. Matalino pong tao yun. Kung ginawa nyo na yung June 10, sa tingin nyo magtatago pa dito yun. Ano ba namang klaseng kaisipan yun? Paano magtatago? Alam nyo nang ilang beses na binantayan to, dito pa magtatago. Siyempre, hindi niya nagagawin yun. Anong interest ninyo dito sa KOJC? Yun ang tanong talaga dyan . Anong interest ninyo? At kayo namang mga kapulisan,
sana po, tandaan ninyo, yung mga amo ninyo, magre-retire na, lalo na si Boy Turo, mukhang may edad na po yun. Baka di na Baka sa tumagal yan. sobrang laging galit nun, baka hindi na umabot ng retirement yun. Oo nga, kasi G, pag sabihan mo yung tatay mo, parang ang laki ng tiyan, no? Sana, isipin ninyo, kayong mga nasa baba, sunod lang kayo ng sunod ng utos, pero damay kayo sa kaso. Correct. Yan ang tandaan ninyo kasi pinag-uusapan na ng KOJC lawyers ang kaso laban sa mga pulis na nag-visibility. Ibig sabihin, may responsibilidad kayo. Tandaan ninyo, pagka ang order sa inyo ay illegal na, matakot kayo. Diba? Dapat may letter order kayo dyan. Hindi lang pwedeng basta-basta ganyan yan. Dahil pag hiningi ng hukuman yan at wala kayong maipakita, hindi lang yung boss ninyo ang madadamay. Pati kayo. Sumunod kayo sa maling order. Yun lang ang mensahe natin. At sana naman dun sa mga senador, gising, nabawasan na nga kayo ng isang balimbing, kailangan medyo gumalaw naman po kayo. Tulungan naman po natin itong KOJC kasi nakita niyo yung dyan sa lakaran sa labas. Ang dami nagpa-picture dyan, kay Pastor Kibuloy. Yung mga senador, mga kusaan, mga public official. Pero karamihan nakalimot na. Sana yung mga inaasahan nating senador, wag naman po tayo makalimot. Alam mo, sa akin si Secretary Abalos din. Kasi ang bilis ng kilos nyo nung may lumabas na video. May reaction kayo agad nung lumabas yung video. Eto, kailan pa to? Ang tagal na nito. At ang dami ring video nito. Ang dami ng video, ang tagal ng reklamo to. Hanggang ngayon, tahimik kayo. Senator Ontiveros. Di ba? Ang dami nyong ingay dati. Ngayon, napakatahimik nyo. Di ba? Ano ba? Kayo ba'y tagapagtanggol ng bayan o tagapagtanggol ng mga politiko? Di ba? Sana kung gaano kayo kasigasig diyan sa pagtatanggol nyo, diyan sa video at sa Pangulo, sana intindihin nyo rin. Tama ba yang merong nagbabantay diyan na pulis na may mahahabang gamit at fully armed, ayaw magpakita ng pangalan. Napakadelikado po yan. Nakatakip po ang muka. At yan po ay na-witness namin kahapon. Napakita naman yung video, sinundan nung ni Banat Bay at ni Boss Dada. Hindi lang namin nabalitaan yan. Na-witness namin yan. Talagang ayaw makipag-usap, ayaw magpakilala, ayaw... Kasi nung malayo pa lang, nakikita na namin sila Kita yung mukha, pero pag lumalapit ka na, talagang delikado yun. Yan. Kaya grabe buti pa si Bitag, nagsalita na. Si Ben. Alam si Ben. Di pala. Iba pala. Sorry. Iba yun. Yung kapatid, Mensahe mo. Si Alan, may mensahe. Alan K. Ay, Jay pala, Jay. Hindi kaya hindi rin nagsasalita or hindi rin kumikilo si Abalos baka tanong lang naman baka katulad din siya nung mga tanso vlogger na naka-script na rin. Kaya ganun. Scripted na. Oo, hindi nag-i-script, nag-aantay ng utos ba? Okay. O sige, ano mensahe mo? Kay kay Alan. Hindi, kay General Marbil. Maganda pala itong lima tayo. Patungkol dito sa mga nangyayari sa kay General Marbil, sana wag niyong panatilihin yung ganyang gawain kasi alam naman natin na yung ibang mga kapulisan talagang iba yung turing ng ibang tao sa kanila. So wag niyo hayaan na papangitin niyo palalo yung tingin ng ibang tao sa mga kapulisan natin dahil diyan sa ginagawa niyo. Kaya magbago-bago na rin kayo. Master Judea. So yun, ako siguro ay babahagi ko na lang yung aking naramdaman nung muli ako nakabalik dito. Kasi nung una po napunta ko dito ay talagang napaka-peaceful po, napakasaya. Pero ngayon, napagbalik namin ay mayroong mga nakabarikada po sa labas, nakakadurog ng puso na nakikita mo yung labas magulo, pero dito sa loob ng KOJC, yung mga bata nagtatawa na nagkakasayahan. So parang ibang-iba po yung mundo sa labas at dito sa loob. Na kung may mga kapulisan po nang gusto magulo,
doon na po natin sa labas. Huwag na po natin isasalig ang KOJC. Kasi ito po yun, ano. Pag kayo po ay nakapasok po dito sa compound ng KOJC, mararamdaman po ninyo agad, makikita nyo na sila po ay hitik na hitik sa aral, hitik na hitik sa karunungan. Aral na aral po sila bilang tao, aral na aral po sila bilang Pilipino. At sila po dito, pag pumasok kayo, una nyo mararamdaman yung pagmamahalan at yung pagkakaisa. Ito po ang tunay na nakita kong unit team. So now, imbis na sinasaktan, binabalahura, at winawalang hiya po natin sila, dapat po sila po ang ating hinahangaan eh. Sila po ang dapat nating hinahangaan dahil dito po sa loob, kung may experience nyo makikita nyo, napakaganda po ng vibes, napakababait ng tao. At higit po sa lahat, mga kababayan, sila po ay walang ginagawang masama dito. Kaya nga kami po, nadudurog ang puso namin dahil kilala namin, marami kaming kilalang mga taga-KOJC na mababait, nagdadasal, maka-Diyos. Tapos paglabas namin, makikita namin, sila ang binabantayan ng mga kapulisan dyan sa labas. Imbis na yung mga kriminal na naglipa na sa ating bansa, KOJC ang binabantayan. Kaya, Tama. Hepe, PNP Chief, Marbil, sana po may konsensya pa po kayo natitira diyan sa puso ninyo dahil alam nyo naman sa sarili nyo kung ano po ang mga pagkatao ng mga nasa KOJC, lalong-lalo na ng Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po. Ayan, ako naman po, siguro gusto ko lang malaman ng lahat na kaya po kami nandito para personal po namin ma-experience at makita kung totoo ba yung mga nasa balita na yung mga pulis na nandito ngayon ay mga bastos. Masasabi ko na, oo, totoo, mga bastos yung mga nandito kasi tayo nagpapasweldo sa kanila gamit ang ating mga buwis, pero ganyan, evasive sila, yung mga tamang protocol hindi nila sinusunod. Kamakailan, binunutan si Inday Sara ng 70 mahigit na mga police escorts dahil may kakulangan daw ng police sa Metro Manila. Napakarami po ng police na inilagay nyo rito sa Davao na napaka-peaceful. Kaya po, General Marbil, sumunod po tayo sa batas. Kayo po dapat nagpapatupad ng batas. Dapat po kayo po yung unang-unang sumusunod sa batas. Napakapangit na ngayon ang mga kapulisan ay hindi lang nanghaharas ng tao, mga sinungaling na din. Kasi katulad nga nung sinabi ni Ma'am Jean kanina, yung police na kinausap niya harap-harapan nagsinungaling. Wala daw siya dito noong panahon ng pagsaserve ng illegal nung warrant, pero nandito naman pala siya. So hindi po tama yun. Dapat po ang pulis malinis, may integridad, at hindi nagsisinungaling. Paano tayo magtitiwala sa mga uniformado kung yung paglabag sa kanilang hanay mismo nagsisimula? Kaya po, yun lang po ang masasabi natin. Totoo po yung nangyayari dito sa Davao. Napakarami pong mga checkpoints. And bilib na bilib po tayo sa mga kingdom citizens. Kasi katulad ng sinasabi ni Master Judea, nung unang pumunta kami dito, ang saya-saya. Pero ngayon, ang laki ng pagbabago. Makikita mo na sa mga, na sila bumabati lang sa'yo, pero sa mga mata nila, ramdam na ramdam mo na may mali. Kaya sana, ako naman, para sa Kingdom Nation, sana yung inyong healing, makuha nyo agad. Hindi po habang panahon nandiyan kayo sa posisyon. Katulad sinasabi ni Banat Bay, hindi habang panahon, yung mga happy nyo ngayon, sooner or later, retired na po yung mga yan, kayo po may iwan dyan. Magbabago yung magli-lead sa inyo. Pero yung Pilipino na dapat na pinoprotektahan nyo, yun at yun pa din yun, mula noon hanggang ngayon. Kaya, magkita-kita po tayo ulit, Barateros, sa SMNI, sa Lunes na. Tuwing Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng gabi. Ako po si Boss Dada. Ako naman si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara TV. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Waxy!